Magandang umaga po sa ating lahat. Araw pa ngayon ng Miyerkules at nandito na naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Pag-usapan po natin yung constitutionality at legality ng paglipat ng budget ng Office of the President to the Office of the Vice President na naganap noong 2022. Kaya lang naman natin ito nalaman sapagkat dito sa budget hearing, yung proposal ng Office of the Vice President na magkaroon ng 500 million na confidential funds ay naungkat na noong palang 2022. Alalahan nyo 2022 nagkaroon tayo ng eleksyon, 2022 elections. Kalahati ng taon, ang Vice President pa din noon ay ang dating Vice President Leni Robredo at ang Pangulo pa rin noon ay ang Pangulong Duterte. Tapos noong June, umupo na si Pangulong Marcos at si Vice Presidente Sara Duterte. Tapos na po yung budget noon, appropriate na. Sapagkat ang pagdidiscuss po ng budget ng 2022, ginagawa noong 2021. Naungkat na noong 2022, nagkaroon ng confidential funds ang Office of the Vice President ng naghahalaga ng 125 million. At ito ay ginastos for only 19 days. So medyo nakakabahala ito sapagkat ayon sa mga records at na-validate na po ito, wala pong appropriated na item sa budget ng Office of the Vice President na confidential funds sapagkat hindi naman humingi ng confidential funds si Vice President Leni Robredo noon. So nagtataasan ang kilay ng mga tao. Iba po ito sa usapin ng 500 million ng confidential funds na hiningi ngayon ng Office of the Vice President na inaprubahan ng Kongreso. Umaasa tayo na sa Senado medyo mas magiging mahirap yung pagpapa-approve nito pero ayun pa rin maliban sa mga questions ng Senator Riz Hontiveros at ni Senator Aquilino Pimentel na nasa minorya ay tuloy pa rin ang pag-aproba ng 500 million at ang nakakagalit dito sa totoo lang ang Department of Science and Technology na hindi naman political na institusyon. Ito ay gumagawa ng mga pananaliksik para sa ikabubuti ng bayan. Although may mga problema siya in terms of policies, pero hindi yan ang pag-uusapan natin sa ngayon, ay binawasan ng halos 518 million. So mas inuuna ng Kongreso ang confidential funds ng isang opisinang wala naman talagang function, kundi bagang spare tire. Hindi ba? At yung importanteng, ito ay mali, yun si Pangulong Marcos, sabi niya pro-science siya, he will prioritize science. Pero ano naman itong halos 518 million na nabawa sa budget ng DOST, samantalang 500 million ang ibinigay naman sa Office of the Vice President para gumawa ng magkaroon ng confidential funds. So ibang usapan to, sa ibang araw natin napag-usapan na natin ito pero gusto ko kong himayin yan. Pero ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito, iba yung nung nangyari noong 2022. Sapagkat ito'y tapos na. Nagkaroon ng confidential funds ang opisina ng Vice President na noon ang nakaupo na ay si Sara Duterte. Samantala wala naman tong appropriations ng confidential funds. Now, inaral po natin ito. Sinaliksik po natin ito at ako'y natutuwa na yung aking pagsasaliksik ay na-affirm ng sinabi ng dating Justice Secretary at dating Senador at dating Senate President na si Franklin Drilon. Sapagkat tumutugma yung kanyang sinabi sa natuklasan ko at mamaya ibabanggitin ko po yan sa inyo. Pero paglilinaw lang kasi eto na naman tayo. Meron namang mga nagbibintang sa akin, nag-PPM, nagsasabi, hindi ko lang alam ang ginagamit ko. Ang mga facts, hindi ko daw alam ang sinasabi ko. Ako daw ay profesor pero hindi matalino at bobo sapagkat nagsasalita naman hindi ko alam. Alam mo sa lahat ng komentaryo sa akin, yan nga yung parang manhid na ako kasi paulit-ulit yan na sinasabi. Una, yung mga tao nung huling parang teka muna, poreno-preno kayo kasi hindi naman ako nagsasalita, hindi ko inaaral, ayoko mapahiya. Kasi kami naman sa akademya, bago kayo magsalita, kailangan mag-research kami.
kailang may references, may sources, kasi sa mga estudyante namin, ganun din kami, sinistriktuhan namin yan. Saan mo saan ang galing yung sinabi mo yan? Anong may basihan ba yan sa literatura? May basihan ba yan? May nag-publish ba? O kaya may data ka bang ipipresent yan? Kung hindi man secondary material na publish na, dapat may reference ka na primary data. So ganyan kami sa academia. So hindi ako basta-basta magsasalita. Ngayon, binabanggit sa ganitong vlogger, kaibigan ko po yung vlogger, may sinabing iba. Tapos binasa ko naman yung sinasabi nung kaibigan ko. Wala naman sinasabing, tama nga naman ang sinabi niya sapagkat ang General Appropriations Act ay isang budget at isang law. Ang GAA budget yan pero law din yan. So malinaw na may batas. Pero ang tinatanong, legal ba yung paglilipat? Yun ang question. Ngayon, ang paglilipat, sinasabi nila, ang depensa ng DBM, ito daw ay parte ng isang issue. Kahit batas yan, alam nyo, kahit batas yan. Kunyari, ipagpalagay na natin nagkaroon ng supplementary budget na pinasa ng Kongreso. Mayroong limitasyon sapagkat ang paggagawa ng supplementary budget ay governed dyan ng regulasyon. Hindi yan basta-basta kapag natapos na ang General Appropriations Act, batas na yan for 2022 para maglipat ng budget o magawa ang Kongreso para mag-authorize ng paglilipat ng budget. Yan po ay alinsunod dapat sa saligang batas. Ngayon, malinaw. Facts. Fact number 1. Wala pong hiningi na confidential funds ang opisina ng Vice President para sa 2022 noong panahon ni Vice President Leni Robredo. At inaamin naman ng BBM na ang confidential funds na ibinigay sa Office of the Vice President ay inilipat ng Pangulong Marcos sa kanya. May transfer. Okay. Ibig sabihin, hindi ito budget ng OVP. Budget ito ng Office of the President. Pero nilipat sa kanya dahil hiningi. 125 million. Ngayon pag-usapan natin, ano ba ang mga basis nito? Meron ba itong basehan? Ako nagsasabi sa inyo na ito ay labag sa konstitusyon at ito ay ni-reinforce ng Araulio versus Aquino na desisyon ng Supreme Court. Basa-basa tayo ha. Lalo na doon sa mga kapwa ko mga vloggers, lalo na kung kayo ay nag-claim na expertise, hindi pwede yung mamumuna kayo ng iba na mukhang hindi alam ang sinasabi pero kayo mismo hindi nyo rin alam ang hindi nyo naman sinaliksik. Okay. Sige, mag-share nga muna tayo ng nasa na ba yun? Kasi kailangan nating ito, constitution muna na ang ating i-share ha. Para tayo malinaw na hindi tayo dito nagmamarites lang. Ito po ay nasa ano nga ba tong artikulong ito? Pasensya na, kailang scroll natin. Article 6, Legislative Department. Article 6 yan ha, parte ng 1987 Constitution. Okay? Puntahan natin ang Section 25. Okay, Section 25. Ano ang sasabi ni Section 25? Tayo natin. Section 25, number 5. No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. Hindi pwedeng maglabas ng batas. So kahit supplemental budget yan, ang Kongreso kapag naipasa na ang General Appropriations Act, hindi na siya pwedeng mag-authorize ng transfer. No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. However, the President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, and the heads of constitutional commissions may by law be authorized to augment any item in the General Appropriations Law for the respective offices from savings in other items of their respective appropriations. Ano ibig sabihin nito? Ang presidente bilang head ng executive branch, ang presidente ng Senado being head ng Senado, ang Speaker ng House being head ng Speaker, ang Chief Justice being head ng Judiciary, at yung mga iba't ibang constitutional commissions, ano ba to? COMELEC, Civil Service Commission, Commission on Audits. Okay? Yan yung mga constitutional commissions. Sila ay pwedeng
i-authorize ng batas. By law ha, dapat merong ng issue na ilo na ino-augment ang isang item within their departments. Pero kukunin lang sa savings nila ng kanilang appropriation. So, okay. Ang presidente, head siya ng executive branch. Ang Office of the Vice President ay under ng executive branch. So, legal na maglipat. Sasabihin nyo, o di legal naman pala, pwede naman palang lumipat ng budget. Ito ngayon ang kailangan nating intindihin dito. Kailangan lang yon una, authorized by law, granted na meron, kailangan galing sa savings niya, at ikatlo, augmentation lang. Ano ibig sabihin ng augmentation? Meron ng item doon sa budget ng isang opisina, pero nakulangan. Kaya kailang i-augment. Kasi ang augmentation, meron ng item sa budget. I-augment mo na lang. Hindi ka pwedeng maglipat ng budget mula sa savings mo papunta sa isang bagay na wala naman sa item ng budget ng isang opisina. Balikan natin yung nangyari. Ang nangyari po dito ganito. Walang item sa budget ng Office of the Vice President ng confidential funds noong 2022. Wala. Ang ginawa ng Pangulong Marcos, may savings siguro siya. Pagpalagay ng allowed by law, that has to be established kasi baka yung kanyang ni-request na supplemental budget galing sa Kongreso ay, in-approve. Pagpalagay na, assuming. Hindi rin pwedeng yung savings na yon ay gamitin sa isang item na non-existent sa budget ng Office of the Vice President. Kung meron siyang programa, kunyari sa feeding program, at kumulang yung pera, pwedeng dagdagan yun ng presidente. Galing sa savings. Hindi pwedeng galing sa revenue ng gobyerno. Galing sa savings. Savings ng executive branch. Pero, yung ilipat niya sa confidential fund, hindi naman nag-exist sa item ng Office of the Vice President, hindi na po augmentation yun. Nag-create na siya ng bagong item na wala sa General Appropriations Act. Malinaw na po ba yun? Kaya yung mga nagbibintang sa akin, ako ay kuda ng kuda, na hindi naman daw ako nag-aaral, hindi ako nagre-research, magdalawang isip kayo. Kasi po, ako po bago ko ibuka ang bibig ko, ako muna ay nag-aaral. Inaaral muna natin yan kasi mahirap mapahiya. Hindi ba? Meron naman po tayo mapahiya. Ito na nga lang ang ating dangal bilang isang, ito na nga lang ang naiwan ng tanging yaman at ang maliit kong savings deposit at ang mga resource na kakaunti. Ito na ang akong yaman, ang akong pangalan. Hindi ko naman pwedeng basta-basta i-ano natin ito na hindi ako nagsasangag research. So malinaw po yun Inuulit ko. Una, kapag nagawa na ang General Appropriations Act, para walang batas sa maggagawa ng lilipat ng appropriations across. Pero kung by law, authorize ang Pangulo na maglipat from savings but only to augment an existing item within his agency. So malisalita, hindi pwedeng lumipat ang pera ang Pangulo sa COA kasi nagko-cross na yon. Within the executive branch lang, and the OVP is within the executive branch. So pwede siya maglipat, tama. Pero tama naman yung ilipat o kunyari may budget ang president, ang OVP na nakulangan sa feeding program niya o kung sa kanyang ibang mga programa. Pero hindi pwede maglikha ng bagong item na confidential fund so wala naman doon sa item ng Office of the Vice President. Now, may suporta pa tayo dyan sapagkat hindi lamang yung konstitusyon. Sabihin hindi pa naman na-interpret ng Supreme Court yan meron na po sapagkat nagkaroon na po ng kaso na nadesisyon na ng korte yan sa Araulio versus Aquino. Meron na desisyon. At ito ngayon, ang letter B, basahin natin. Requisite for the valid transfer of appropriated funds under Section 25 Article 6 of the 1987 Constitution. Yan po yung binasa ko kanina. Yan yung kaninang frinas ko. Ano yung requisite? Ito, basahin natin. Stay with me, please.
the transfer of appropriated funds to be valid under Section 25, number 5, supra, must be made upon a concurrence of the following requisites, namely, there is a law authorizing the President of the Senate, the Speaker of the House of Representatives, the Chief Justice of the Supreme Court, and the heads of the constitutional commissions to transfer funds within their respective offices. Merong law. Pangalawa, the funds to be transferred are savings generated from the appropriations for the respective offices. And 3, the purpose of the transfer is to augment an item in the general appropriations law for the respective offices. To augment an item. Walang item ng confidential fund sa opisina ng Vice President. Anong i-augment mo? So ang ginawa ng Pangulo, lumikha siya ng bagong item which is not allowed by the Constitution and is contrary to Araulio versus Aquino. Klaro na po ba? So ang 1987 Constitution nilabag ng Pangulong Marcos at ito ay contrary sa desisyon ng Korte Suprema na naging parte na rin batas natin, ang Araulio versus Aquino. So wag kayong magalit sa akin, hindi po ako nagsabi niyan. Korte na ang nagsabi niyan. Nagme-make na lang tayo ng inference kasi klaro po, iniulit ko. Ano po ang ginawa ng Pangulong Marcos? Nag-transfer ng 125 million sa savings niya papunta sa Office of the Vice President for confidential funds. Fact. Granted that there is a law authorizing him to do that. But the only allowed is that it should come from savings. Granted that it came from savings. The other thing is that it must be only to augment an item. Ano ba yung augment? Dadagdagan ang isang item na nag-exist. Yun ang ibig sabihin ng augment. Anong in-augment? Wala namang confidential funds. Kung si Leo Robredo nag-request ng confidential funds at nakulangan, pwede niyang i-augment yun kasi meron na. Wala nga confidential fund ng 2022 budget ng Office of the Vice President. So tama nga naman si Sara Duterte, hindi ko kasalanan ito. Humingi lang ako ng pera, binigyan ako. Hindi ba? So maaring tama doon ng ali. Ang talagang may kasalanan dito ang DBM at ang Pangulong Marcos kasi hindi nila nakita yung batas. Ngayon, actually, technically, under certain rules, this is an impeachable offense. This is a violation of the Constitution. But forget it. How can you impeach a president like Marcos in a Congress that is dominated by his allies? Di ba? So, sinasabi na lang natin yan na parang ano ba to, papel na lang ba ang ating saligang batas? Nakalulungkot. Pero doon sa mga nagsasabi na ako ay hindi ko inaaral ang mga sinasabi ko, patawad na po. Hindi po ako ganun. Inaaral ko po lahat. Ito pong, at natuwa ako sapagkat nakabasa ko yung column, yung article sa Rappler na mismo si dating Senador Franklin Drilon na DOJ Secretary dati at dating Senate President, ina-affirm yung matagal ko nang alam. Kasi tama nga naman, may batas na nag-authorize ng presidente to transfer funds. Fine. Yun naman ang sinasabi ng isang vlogger na kaibigan ko. Batas yun pero ang tanong, ano ba ang ginawa? Violate yung Constitution sapagkat hindi augmentation ang ginawa. Walang item ng confidential funds ang OVP noong 2022. At naglipat ng 125 million ang Pangulo sa Office of the Vice President for confidential funds, which is no longer an augmentation and therefore violated the Constitution. And it is the Supreme Court that even said that in a jurisprudence that is the Araulio versus Aquino case. Naintindihan na po natin. Ang ganda ng background ko, ano? Di ba? Korte. Kasi ang ibig sabihin niya, nagsasalita tayo with authority naman, hindi naman tayo basta-basta nagbubuka ng ating mga bibig dito. Ganon din po sana dapat kayo. Bago kayo magbuga ng bibig, huwag kayong padadala sa inyong mga damdamin.
Kaya po tayo nagkakahetot-hetot kasi minsan hindi natin pinapagana ang ating mga utak, ang emosyon, ang partisanong loyalty. Kahit hindi lang naman ito sa isang grupo eh. Lahat tayo ganyan minsan eh. Masyado kang bighani kay Sara, masyado kang bighani kay Marcos. Makanti lang hindi mo nagagamitin yung libre sanang binigay sa atin ng Panginoon, hindi ba, at ng universe. Di ba gamitin naman na natin ang mga utak natin minsan kasi libre yan. Walang bayad yan. At saka pag hindi ginagamit yan, napupurol. Di ba? Kaya nga di ba yung mga tumatanda kailangan mag-play ng puzzle para na-exercise ang gray cells natin. Pag puro lang puso ang ginamit, ang puso ang ninyo ang ma-exercise. Di ba? So, yun yan, yun lamang po. Huwag tayong masyadong magpapadala sa ating mga biases. Kasi ako, from the very start, I've told you that my mission in life, kaya ang marami nakaka-misunderstand sa akin kasi napaka ano kong magsalita eh. Pero lahat ng sinasabi ko lagi yan aral. Hindi ako nagsasalitang hindi aral. At wala akong dinudyos. I don't serve any political partisan interest. I don't have any political ambition. Okay. Wala ako sa payroll ng mga tao. Hindi ako nag-aambisyon na kumabit sa isang politiko na mananalo sa 2028. Baka mabigyan ako ng oposisyon. Wala akong ganyan. Wala akong interest o partisan na wala akong dapat gantihan. Diba? Eh, eto nga ang DOST. Ilang beses ako, 3 beses akong hindi maganda ang trato sa akin. Pero, hindi tama yung bawasan ng budget ng DOST. Sa totoo lang, dapat nga nagbubunyi ako. Pero hindi tama. Hindi tama yun. Sana ganun tayo lahat. Ayoko sana mang magaling, pero sa totoo lang nalulungkot ako kasi minsan kaya nagkakaroon ng kalabuan sa ating diskurso. Kasi inuunan natin yung galit, inuunan natin yung biases. Pag-aralan natin muna ang isang issue bago tayo magsalita. Pag mali, mali. Pag tama, tama. Kasi mga politiko, hindi naman yan Diyos. Sa totoo lang, yan ay mga servants natin. Kaya katawag sa kanila civil servant ang nagpapasweldo dyan, mga buwis natin. Bakit ba kayo? Parang kayo ay sinisilaban ng parang, and this is interesting because I know doctors and lawyers and professionals who also behave that way. That they're so enamored, they're so defensive of a particular political personality. Hindi po pwedeng ganyan kasi pag ganyan ng ganyan, walang magbabago sa Pilipinas. Darating na naman bagong Pangulo, may mga loyalties na naman yung doon. Hindi natin masisita. Yung mga sinisita natin, hindi para sirain ng gobyerno. Sinisita natin para itama ang ginagawa nila. Katulad itong nangyaring ito, labag sa saligang batas. Pag ang saligang batas nilabag at hindi tayo magsasalita, nagkakaroon ng impunity na labagin ng husto yan. Eh ano pa, kapag ang ating konstitusyon hindi na nasusunod, ano mangyayari? Wild West na tayo. Hindi ba? O sige po, kita-kita lang ulit tayo sa Biyernes. Sana po nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP Serve the People. At sana po nakapagturo ko sa inyong kaisipan. Ko niyo mga puso at nakapagpabago ko ng mga panahon sa buhay, lalong-lalo na sa usapang politikal. Sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform. Health is wealth. Mag-ingat po tayo. Okay? So, hanggang dyan na muna. Bye for now. Lagi kong sinasabi. Ano ba lagi kong sinasabi? UP namin mahal. Animo Lasal. Magandang umaga po sa ating lahat. Kita-kita po tayo sa Biyernes. Bye for now.